Sa halos 2,000 taon, ang huling aklat ng Biblia ay naging dahilan ng pagkalito, takot, at kontrobersya. May ilang mga pastor at teologo na piniling huwag talakayin ang aklat ng pahayag, kabilang si John Calvin, na hindi kailanman nagsulat ng komentaryo tungkol sa pahayag kahit nagsulat siya ng komentaryo para sa lahat ng iba pang mga aklat. Ang pangunahing dahilan nito ay itinuturing natin ang pahayag bilang bahagi ng apocalyptic literature. Dahil dito, puno ang pahayag ng mga simbolismo, ang ilan ay nakakatakot, at marami ay nakakalito, at maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon. Dahil dito, natural lamang na ang aklat na ito ay maging hamon para sa maraming Kristiyano. Gayunpaman, kapag tiningnan natin ang konteksto, interpretasyon, at layunin ng pahayag, mas nagiging malinaw na ang lahat ng apokaliptik na imahe at simbolismo ay tumuturo sa isang simple, pare-pareho, at nakaaliw na mensahe. Si Jesucristo ay nagtagumpay na laban sa kasamaan, at ang kaharian ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Marami ng iba't ibang pananaw kung paano dapat unawain ang aklat ng pahayag. Ngunit sa panahon ngayon, dalawang pananaw ang pinakamadalas na pinagkukumpara. Ang unang pananaw ay tinitingnan ang pahayag bilang isang preview ng mga huling araw, at ipinapaliwanag, halimbawa, ang tinatawag na tanda ng halimaw at ang kapighasyan bilang mga literal na pangyayaring susunod-sunod at mangyayari ng minsan lamang kapag malapit na ang araw ng Panginoon. Ano ba nang nakasulat sa Revelation, at bakit ito sinulat na si Juan? Dito sinabi ni Jesus na isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo, at ang mga bagay na yon, at ang mga bagay na mangyayari sa darating. Pinapakita dito ano ang kaganapan sa darating na panahon. Sinabi na may darating na malakas na lindol at walang matitira na bagay pag ito ay gumanap sa ating mundo. Ulan ng malalaking nyebe na may kasamang apoy na nagliliyab dahil sa galit. Katulad ng nangyayari sa California. Walang makaligtas kapag ito gumanap. Dito sinabi na maghahari ang kasamaan na si Satanas sa loob ng 1,000 taon bago niya ito lupigin. Alam ni Satanas na walang laban siya sa Panginoon, pero ito ang propesya na magaganap sa paghari ng kasamaan dito sa mundo natin. Kaya ngayon huwag kang mag-atubili na bumalik at magpanampalataya sa Kanya, kasi lahat na nagaganap ngayon ay malapit na magaganap ang lahat. Sa panahon natin ngayon madaming nangyayari, may malakas na bagyo lindol at maraming krimen at corrupts sa ating mundo. Lahat ng ito'y iyong nakikita ay pawang kasangkapan lamang upang ang lahat ay mabulag at lilito sa katotohanan. Kasi ayaw ng kasamaan na maitama kung ano ang nararapat. Hindi mo ba alam na ang mga tao katulad natin ay dinaya ng kasamaan upang mabilog sa kanyang mahika na kung saan tayo ay unti-unti lalayo sa Diyos? Marami tayong makikita na kababalaghan at mahika, pero kapag ang mahika ng kasamaan, hindi ka ligtas kapag hindi matibay ang iyong panampalataya sa Diyos. Kailangan ng tao maghanda sapagkat ang panahon ay malapit na. Huwag mong hayaan na ang iyong pangalan hindi maisama sa sulat ng aklat bagamat hindi alam kung ano ang kahihinatnan ng tao kapag ang pangalan niya hindi kasama. Dito pinahayag na kapag wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay mapupunta ka sa pangalawang kamatayan na nagliliyab na galit at malalaking apoy na mahaharap ng tao. Kung nagustuhan mo ang kwento ni Click TV Vlog, mas mabuting click ang subscribe at share ang mismong video natin at click na rin ang notification bell para ma-update kung may upload tayo na bagong video. Yeah.